Sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ating Bible study, ngayon na rin po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kababayan na kabahagi rin po na nakikinig sa programang ito, sa bahaging ito, ay muli ay mag-aaral po tayo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang paksa ay may kaugnayan sa kahalagahan ng pagtulong sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Ang kapatid na sumasampalataya sa kahalagahan ng mangaral ay walang alinlangang tumulong sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Mga kapatid, at alam po natin lahat na ang Iglesia ay itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Diyos ay nagtalaga ng mga tagapangasiwa. At binabagi po yan sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 12, at ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ang iglesia po ay pag-aari ng Diyos at siya na may-ari nito ay nagtalaga ng mga tagapamahala, apostol, propeta at mga guro. At doon po sa pamamahalang yon ay kasama rin po doon ang tinatawag na pagtulong. Kaya ang mga kapatid ang siyang nananagutan, ang mga kapatid ang siyang gaganap ng gawaing pagtulong sa mga mangaral o sa pangasiwaan ng iglesia. At iyan po ay isa sa pananampalataya o isa sa mga pangunahing doktrina o pangunahing prinsipyo na sinasampalatayanan ng lahat ng mga kapatid. Sa pagkapatuloy ng ating pag-aaral ay ating malalaman ang dahilan kung bakit wala pong alinlangan sa pagtulong ang mga kapatid sa kanilang mga mangaral. Iliwanagin po natin sa ating pasimulang tanong, ano ang kalagayan ng sanglibutan ng wala pang sugong mangaral? Sa aklat ng Roma, kabanatang 3 at ang talatay 19, ganito po ang nakasulat. Ngayon ay nalalaman natin ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ang buong sanglibutan po ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Bakit po ang sanglibutan ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos? At hindi po maaaring makapagmalaki ang tao na sabihin niya sa kanyang sarili, hindi siya kasama doon sa napailalim sa hatol ng Diyos. Ang lahat ng tao po ay hindi makatatakas na mapasailalim sa hatol ng Diyos sapagkat ang lahat po ng tao ay nagkasala. Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat na rin ng Roma, kabanatang 3 at ang talatay 23 ating pong pakinggan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil po sa kasalanan, ang tao po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang kaluwalhatian pong tinutukoy ay ang pagtataglay ng buhay na walang hanggan o buhay na hindi na namamatay o tinatawag na immortality. Yan po ang kaluwalhatian ng Diyos, immortal at wala siyang kamatayan at kailanman ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kaya ang tao po hindi nakaabot dun sa pagiging immortal na siyang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya ang lahat po ng tao nakararanas ng kamatayang pagkalagot ng hininga sapagkat ang kamatayan po ang naging kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang tangi pong pag-asa para ang tao po ay makarating sa kaluwalhatian ng Diyos o sa ikapagtatamo ng walang hanggang buhay
Paano po nagkaroon ng pagkakataon ang tao o ang sanglibutang makasalanan sa harap ng Diyos upang makaabot doon sa pag-asa na makarating sa kaluwalhatian ng Diyos? Dito po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3 at ang talata ay 16, ganito ang maliwanag na nakasulat at inyo pong pakinggan, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan, yan po ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila po na may buhay na walang hanggang ipinangako ang Diyos, ang tao po ay nakararanas pa rin ng kamatayan. Ngunit upang magkaroon po ng pagkakataon ng tao na makaabot dun sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, ang natatangi pong pagkakataong ipinagkaloob sa tao ay ang gawain ng pagsusugo sa kanyang anak, sa kanyang bugtong na anak. Dahil po sa pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay isinugo po niya o ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang ang sino man ay sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ang ikapagtatamo po ng buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya, at ang pananampalataya ang nagsisilbing pagkaugnayan ng tao upang makaabot doon sa pag-asa na hatid at pangako o pagkakataong pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung ang tao po ay hindi magpapahalaga sa halagan ng pagsusugo, mga kapatid, hindi rin po siya makararating doon sa pag-asa na kanyang ninanais, sapagkat ang pag-asa po ng tao ay nasa sugo o sa mga ngaral na binigyan ng Diyos ng karapatan. Sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, talatang 14, pakinggan po natin at ganito ang nakasulat. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Na paano silang makikinig na walang tagapangaral? Sa talatang 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Napakahalaga po ng pananampalataya. Ang pananampalataya po, aabot sa iyo ang pananampalataya para ikaw ay makasamba o makatawag sa tunay na Diyos. Ngunit hindi ka makatatawag sa Diyos kung hindi ka sumampalataya. At hindi ka makasasampalataya sa Diyos at sa lahat ng kanyang mga aral na dapat mong sampalatayanan kung wala kang napakinggan. At hindi ka makasasampalataya dahil sa wala kang napakinggan, sapagkat walang mga aral na iyong kinaugnayan para meron kang napakinggan. At wala rin pong bisa na kung naugnay ka sa mga aral, meron kang napakinggan. Kung ang mga aral naman na iyong inugnayan ay hindi autorisado ng Diyos o mga ngaral na walang karapatan, sapagkat hindi po niya taglay ang tatak ng pagkasugo. Mga kapatid, mahalaga po ang tatak ng pagkasugo. Sapagkat ang tatak ng pagkasugo, mga kapatid, na tulad ng sinasabi ng mga apostol, na sila'y mga mangaral ng Diyos, mga sugo ng Diyos, sapagkat si Kristo sabi niya, kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko naman kayo. Kaya ang Panginoong Diyos, naglagay po ng mga sugo, mula propeta, mga apostol, propeta at mga guro. At ang mga tao pong ito na sinugo ng Diyos, na nasa antas ng pagiging mangaral, inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. At yung mga mangaral na yan na inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia, yan po ang bumubuo ng pangasiwaan. Yan po ang nagsisilbing haligi
sa pagsasama-sama. Yan po ang nagsisilbing haligi na nagdadala ng katotohanan. At ang Iglesia Punan sa Buhay, na kung saan may mga haligi, meron din pong mga suhay. Na yan po'y magkakasama na nagtutulungan para po maipanindigan ang katotohanan at makapanatili ang mga tao sa katotohanan. Nakasulat po yan sa aklat ng unang Timoteo 3:15, kung alin po iglesia naroon ng haligi na siyang mga mangaral ng Diyos ng mga sugo, at naroon din po ang kapatiran na tinatawag po na milyan na mga nasuhay ng katotohanan. Sa 3:15 po ng unang Timoteo, ganito ang nakasulat at atin po pakinggan, mga kapatid. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Nasaan po ang mga tao? Ang mga tao po, tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia. At ang uri po ng mga tao na tinawag sa kanyang iglesia, pangunahin na po ang mga haligi, o tinatawag na mga apostol, propeta at mga guro. At kasama po nila ang mga kapatid na nagsisilbing suhay na kasama po ng haligi. Kaya nga sa English, ating po iliwat sa English, if I am tarry long, that thou mayest know on how men ought to behave themselves in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the support of truth. Ano po ang tawag po sa kapatiran? Ano po ang tawag sa salitang suhay? Support, tulong, suporta ng katotohanan. Kaya po, ang haligi ang mga mangaral, ang suporta, mga kapatid, na tumutulong sa mga mangaral o sa pangasiwaan ay ang mga kapatid. Kaya dahil po dito, kung wala pong haligit, walang suhay, wala pong katulong para po maipanindigan ng prinsipyo ng pananampalataya, hindi po magiging matibay, matatag ang pagsasama-sama. Ang isang organisasyon, ang isang bansa, ang isang bayan, isang nasyon, nagiging matibay at matatag dahil sa nariyan ng mga pinunong nagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang mamamayan. At meron namang mamamayan na handang makiisa tumulong para po sa paglulunsad at makarating sa tinatawag na dakilang layunin. Sa larangan po ng pananampalataya, ang dakilang layunin ay makarating sa tunay na pananampalataya at maisulong ang dakilang gawain na mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng panindigan sa lahat ng katotohanan. Kaya ang mga apostol, pinakilala po nila ang kanilang naging partisipasyon bilang mga mangaral. Pinakilala po nila ang naging naiambag nila para sa kapakanan ng mga kapatid. Kaya matapos na malaman ng mga kapatid ang malaking bagay na nagawa sa kanila ng mga mangaral, mga kapatid, wala naman po silang alinlangan na tumulong sa pangasiwaan dahil po sa pananampalataya na kanilang naunawaan. Sa aklat po ng unang Korinto 4:5 o 15, pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat, mga kapatid. 4, talatang 15 na aklat ng unang Korinto. Sapagkat bagamat magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ano po ang katangian ng mga mangaral? Sila po, mga ama na nanganak. Kaya hindi lang po ina ang nanganganak, ama rin nanganganak. Ngunit anong uring panganganak? Panganganak sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Alam po ba yung Ebanghelyo? Na sa pamamagitan noon ay ipinanganak tayo ng ating mga ama sa pananampalataya. Sabi nga na Biblia, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, 11 hanggang 2 na aklat ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral.
na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Paano po tayo ipinanganak ng ating mga ama sa pananampalataya? Ipinanganak po tayo ng ating mga ama sa pananampalataya sa pamamagitan ng ebanghelyo na sa atin ay ipinangaral. Pinangalagaan tayo, iningatan tayo, sa kanila po nagmula ang faith, ang pananampalataya. Sila muna ang unang sumampalataya at ang pananampalataya ito'y naisalin sa atin. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa iisang Ama na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sumasampalataya tayo sa bugtong na anak ng Ama na siya ay mababa sa kalagayan at hindi kapantay ng Diyos. Sumasampalataya tayo sa bugtong na anak na siya po'y lubuklok sa kanan ng Diyos sa kaitaasan at muling magbabalik sa huling araw. Sumasampalataya tayo sa bagong langit, bagong lupa, sa bagong Jerusalem, sa isang bagong daigdig na bababang mula sa langit, buhat sa Diyos. Sumasampalataya tayo sa mga anghel na nakatayo sa kanan ng Diyos at sa kaliwa ng Diyos sa kanyang lugdugan. Sumasampalataya tayo sa lahat ng aral ng pananampalataya, sa kahalagahan ng iglesyang itinatag ng Diyos sa daigdig, at naging karapatan at naging pagkakataon ng lahat ng mga bansa tulad sa Pilipinas ay bumangon ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos sa buhay. Mga kapatid, ang lahat ng yan, ng mga aral na nakasalig sa Biblia ay ating sinampalatayanan at hindi dumating sa atin yan kung walang mangaral na nagsikap, nagpaalala at nag-ukol ng mahalagang panahon nila upang tayo po mula sa ating pikit na isipan ay mabuksan sa atin ng liwanag. Yan po ang kalagayan ng panganganak. Mga kapatid, mula po sa wala ay nagkaroon o nagbunga ng kaugnayan sa Diyos. Kaya po ang mga ngaral, sila po ang mga tagapagpala. Pinagpala nila tayo, inalingan nila tayo, inalagaan nila tayo, kinupkup nila tayo, sapagkat sila po'y kasangkapan ng Diyos para po tayo mahango mula sa kawalan ng pag-asa. Naakala po natin ang buhay, kumain ng minom, maggalak sa lahat ng galaw ng ating buhay, maghanap buhay, magparami ng pera, at namatay sa lugar at sa panahon na hindi natin naalaman. Yan lang po ang buhay. Pero ang sumampalatayan na mula po sa buhay nito, meron pang higit na mahalagang buhay o ang pag-asa sa makatwid ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kapag tatamo ng buhay na wala hanggan, kahit sinong presidente, kahit sinong guro sa mataas na universidad o paaralan dito po sa lupa, hindi po natin nakuha yan, kundi ang lahat ng pong yan ay naituro lang sa atin ng mga mangaral ng Diyos. Kaya kung meron mga pinakamahalagang tao na nagalit sa atin ng pag-asa, walang iba kundi ang mangaral ng Diyos, sapagkat sila po ang tagapagpala o tagapag-ugnay natin para tayo makarating sa Diyos. Sa Aklat ng Gawa 3:25 hanggang 26, pakinggan po natin ganito ang nakasulat, mga kapatid. Kayong mga anak, ang mga anak ng mga propeta at ang tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, ako at sa iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo, una-una nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo ay pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasan. Mga kapatid, ano po ang hatid na pag-asa ng tunay na pananampalataya? Ipinangako po ng Diyos ng una mula pa kay Abraham na sa binhing yaon, pagkapalain ng lahat ng mga angkan sa lupa. Ang Pilipinas po ay isang bansa at isa tayong uri ng angkan sa lupa. Kaya kabahagi po tayo doon sa pag-asa. Ngunit, kung meron man tayong bahagi sa pag-asa sa bansang Pilipinas, eh hindi po sa atin darating ang pag-asang yon
kung hindi po sa atin nangyari at naipakilala ang sinugo ng Diyos upang tayo ay pagpalain. Sino ba ang sinugo ng Diyos upang tayo pagpalain? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At siya po ang dakilang saserdote o mangaral na nagpala sa atin. Kaya ang mangaral po, tagapagpala. Kaya nga, ang mangaral, babantayan tayo, aalagaan tayo, pakakaihinin tayo ng mga aral ng Diyos, tuturuan tayo, gagabayan tayo, palalakasin tayo, gagamutin tayo, ipagtatanggol tayo. Yan po ang katungkulan ng mga mangaral, larawan po ng iba't ibang gawain ng pagpapala. Mga kapatid, upang tayo po ay ganap na mabuhay, na malinis sa harapan ng ating Panginoon Diyos at mawala sa atin ng karumihan na tinatawag po ng Biblia sa talatang ating narinig na katampalasanan. Kaya, sa tinatawag na Christian maturity o ang pagiging mature na Kristiyano na umabot na sa sapat na antas na uri ng pananampalatayang walang pag-aanilangan na pananampalatayang talugod-lugod sa Diyos. Ano pong katunayan? Walang anilangang tumulong sa pangasiwaan, sa kanyang mga mangaral, sa iglesia ng Diyos na buhay, bilang pagkilala sa kanilang mga mangaral. Lucas 8:1-3. Pakinggan po natin, ganito po ang nakasulat. Ito po ay realidad na nangyari sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Nasulat ito bilang isang kasaysayan ng mabuting gawain ng mga Kristiyano ng unang panahon. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan, sa mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa mga samang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena. At sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana. At iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Ano po ang naging matibay na paninindigan ng mga kapatid na ito na naging matured na sa larangan ng halaga, ng mangaral, ng pamahalaan, ng pangasiwaan, ipinaglingkod ang kanilang tinatangkilik. Mga kapatid, ang paglilingkod na ito ang pinakamabigat na sukatan ng pananampalataya. Diyan po natisod si Ananias at si Sapphira. Diyan po nahiwalay ang maraming mga hindi naging kalugod-lugod sa Diyos sa pagdating po sa pinansyal. Ay diyan po bumagsak ang marami. Pero sa isang mananampalataya ay naunawaan niyang kahalagahan ng isang gobyerno. Kasabihan nga po sa pag-aaral ng governance, mga kapatid, pinag-aaralan niya sa lahat ng uri ng gobyerno. Ang isang gobyerno na walang tulong ang mamamayan ay hindi gobyerno. A government without the support of the people is not a government. Bakit? Sapagkat ang gobyerno gumagalaw, tumikilos sang-ayon sa kanyang kakayahan sa mga serbisyo na kanyang kinakailangan. Mga kapatid, kaya nga sa panahon ni Kristo, meron po siyang itinalagang tresurero o ingat yaman, ang may supot. Kung tawagin po yung supot ni Judas. Sapagkat si Judas po, nang hindi pa naghuhudas, may mataas na tungkulin po yan kay Kristo. Siya po ang katiwalang nag-iingat ng yaman ng organisasyon ng ating Panginoon Kristo. Pagbibili sila ng pagkain, pag sila'y pagpaparot pa rito sapagkat sa panahon po ng Roman Empire, ay umiiral na po ang tinatawag na currency o tinatawag na halaga ng salapi, na ang salapi po panagot sa lahat ng pangangailangan. Nakasulat po yan sa banal na aklat, mga kapatid. Ang salapi po ay panagot sa tinatawag na pangangailangan. Sa 19 po na aklat na Ecclesiastes, ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa. Ang alak ay nagpapasaya sa buhay,
At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Mga tuwid, hindi po masama ang salapi o pera. Sapagkat ito po'y sumasagot sa lahat ng mga bagay na kinakailangan ng tao o kinakailangan ng isang institusyon o kinakailangan ng isang organisasyon. Mga tuwid, yung tinatawag na financial capability, yan po ang nagsisilbing makinarya o nagsisilbing gato sa makinarya ng gawain para makarating sa isang lugar. Mga kapatid, at yan po ay given na sa mga mananampalataya. Yan pong tinatangkilig na bahagi ng suporta ng mga kapatid. Sabi nga ng mga apostol, kung ipinagsasika namin kayo na ukol sa Espiritu, malaking bagay baga na anihin naman namin ang inyong mga bagay na ukol sa laman o tanggapin ang mga bagay na ukol sa laman. Mga kapatid, yan po ang dapat nating maunawaan. Kaya sa isang organisasyon, ano po ang gawain ng isang organisasyon? May support services sa kanyang mga sundalo. Sundalo mo, kinakailangan naka-uniform. Kinakailangan may armas, merong mobility, merong tinatawag na pagkain, shelter. Yan ang idea na isang kilusan, mga kapatid, para makagalaw at makakilos na ang layunin ay marating ang kanyang misyon. Ang misyon po ng iglesia, mga kapatid, maipangaral ang ebanghelyo. Ang misyon po ng iglesia, lumikha ng bagong kapatid na muling ipanganganak sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya po, sa pamamagitan po nito, hindi tayo tumitigil sa pangaral, sapagkat yun po ang misyon ng iglesia. Habang siya'y kumikilos sa kanyang gawain, patuloy naman po niyang ipinakikilala ang aral ng pananampalataya. Sa ating modernong panahon, hindi na po tulad ng unang panahon, kasi po nagbago po ang settings ng tinatawag na economic profile ng organisasyon ng early church at sa panahon ngayon. Noong unang panahon, ang kanila pong pamumuhay ay communal system. Sapagkat hinahabol sila ng gobyerno, bawal po ang Kristiyano nung araw, hinuhuli sila, kaya ang ginagawa po nila, umalis na sila sa kanilang bahay, pinagbenta nila ang kanilang ari-arian, at yung pag-aari ng isa ay pag-aari ng lahat. Mga kapatid, sabi nga po kung ba nabasa yung isa sa magandang naging paliwanag ni Miss Manggubat, Christine Manggubat, yung nakita kong nag-comment doon sa pag-aari ng isa ay pag-aari ng lahat. Tama po yun. Sapagkat yun po ang status ng kanilang buhay ng unang panahon dahil nga hinahabol sila ng gobyerno. Pero sa ating panahon, iba po ang sistema. Hindi yung pag-aari, may pag-aari ng lahat. Bakit? Hindi naman tayo kalaban ng gobyerno o nagtatago sa gobyerno. Meron tayong sariling buhay. Halimbawa, kasi pag pag-aari ng isa, pag-aari ng lahat ng kita mo, pasok. Mga kapatid, at yung kinita mo, yun ang ibabahagi sa lahat ng miyembro para sa kanilang pangailangan. Halimbawa, ang ministro po sa iglesia, wala naman pong sahod. Yung kanilang oras, kung wala silang ministry, nandun sila sa kanilang bukid. Hindi pong ibig sabihin, nagpapitas ka ng 100 puno ng niyog sa iyong farm, ay 100 puno ng niyog, ipamamahagi mo sa lahat dahil sa iyon ang kinita mo. Hindi po ganon. Nagbago po ang struktura ng organisasyon, maging sa panahon ni Apostol Pablo at maging sa ating panahon. Nagkaroon po tayo ng kalayaan na tinatawag na pananampalataya. Kaya, kung nagkaroon tayo ng kalayaan at hindi na communal o communist system, galing po sa commune, communal, isang bahay lang, isang lugar lang, yun ang kalagayan ni Kristo nung araw eh. Binenta nila yung ari-arian nila, kaya inihandog nila sa paan ng apostol, yung ginugugol nila, ginugugol para sa lahat. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, nagbago. Bakit? Meron, yung ibang mga kapatid, nagtayo ng gawa ng tolda. Ipinaglilingkod din nila sa kanilang tinatangkilik.
Pero sa ating panahon, nagbago po ang sitwasyon. Pero hindi po nagbabago ang pagtulong. At ang tinatangkilik, mga kapatid, hindi lang material matter. Yung oras mo, devote mo ang time. Halimbawa, tumulong ka sa gawaing chapel. Pero bukod sa tumulong ka sa monetary system, nag-ukol ka pa ng lakas mo at panahon mo para maitayo ang bahay dalangin. Bahagi po yun. Ang ibig sabihin, yung bahagi po ng ating buhay, huwag po natin kalilimutan na meron tayo yung mabuting gawa. Yung good works, ano yung support? Sapagkat ang iyong oras, panahon at gugol na gagawin, alang-alang sa pananampalataya, na bunga ng iyong gawain, ay isang masarap na hain na nakalulugod po sa Diyos yan. Ang sabi po ng Biblia, sa aklat ng Ebreo 3, at ang talata po ay sa kabanatang 13 at ang talata po 16, ganito nakasulat: dadapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Kaya ang tawag po dito, offering. Sapagkat sa mga gayong offering, sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Alin po yung offering mo? Yung ginawa mong mabuti at ginawa mong pag-aabuloy. Mga kapatid, alin po ba yung ginawa mong mabuti? Bukod pa sa gawain ng pagsamba, nag-aabuloy ka. Yung pagtulong mo, bahagi rin po ng gawang mabuti. Mga kapatid po na mahihirap nag-abuloy na, gumawa pa ng extra ambagan. Sa kabila na sila naghihirap sapagkat sila po matured Christian. Naunawaan po nila ang halaga ng suporta sang-ayon sa hinihingi po ng pagkakataon. Sapagkat walang gobyerno ang tatayo. Ang strong nation comes from strong member, strong people. Yung may kakayahan ng kumilos at gumawa. Sabi nga nung araw, kaya Amerika po, sa mga nakaraang panahon ay naging isang matatag na bansa at isang pinakamakapangyarihang bansa dahil po sa kaisipan ng kanilang mamamayan. Ang sabi nga ng naging Pangulo na si John F. Kennedy, ang isipin niyo ang hindi ang magagawa sa inyo ng Estado, kundi ang inyong isipin ay kung ano ang magagawa ninyo para sa bayan. Ang sabi ng Diyos, ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy, yung ginawa mong mabuti, ginawa mong pag-aabuloy, yung tinatangkilik mo, ibinahagi mo para sa gawain ng iglesia. Sa gayong hain ni kay Diyos, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya po sa aklat na 2 Korinto 8:1 hanggang 5, ganito po ang nakasulat at pakinggan po natin, mga kapatid. Ang maliwanag na pagtuturo ng Biblia, 8:1 hanggang 5. Kasi maaaring sabihin, mahirap ako Bilang mahirap po ba? Ay hindi. Ano po ba ang kalagayan na mahihirap? Ang mahirap po, mas mahigit na bahagi sa kaligtasan Kasi ang mayayaman, nag-ibigay sa kanila labis Pero ang mahihirap na kapatid, yung karaniwan ng buhay, pansinin po natin kung bakit nagawa nila ang ganitong gawain. Bukod dito, mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan, ang kanilang malabis na karukhaan, ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako na higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanhik sa amin ng tungkol sa biyayang ito sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Bakit po nagawa ng mga kapatid na naghihirap ang buhay, na ayon sa kanilang kaya ay nagsiabuloy pa sila na higit pa sa kanilang kaya? Very simple ang reason.
Naniwala ang mga kapatid na ito na lahat ng bagay na meron sila galing sa Diyos. Pero ang mayaman, ang may mga tinatangkilik sa buhay na nagsisikap, ang paniniwala nila hindi galing sa Diyos. Ang mabuting blessing na meron sila kundi galing sa kanilang sariling pagsisikap. Bakit ikaw ibibigay yan? Pinaghirapan ko. Kahirap kang mag-abroad. Kahirap kang magtipid. Ako ikay tipid ng tipid. Tapos ay ibibigay ko. Pero kapatid, kaya sabi ng Diyos, yan ikaw mayayaman, yan mga kabuhayan mo yan. Wala ikang kabuluhan yan. Nasisira ikaw ng tanga. Kaya kawawa po yung mayamang pulubi. Yumaman, gumanda buhay, pero hindi ka alam na ikaw ang kahiya-hiya. Ikaw ang aba, bulag, hubad. Yan po ang naging kalagayan ng taong mayaman. Hindi ka nalaman na ikaw ang aba at bulag at hubad. Mga kapatid, bakit po? Sapagkat ang pinayaman ng kanilang sarili, ngunit hindi naging mayaman sa Diyos. Kaya yung kapatid na naghihirap, ang sabi po ng kasulatan, kaya sumampalataya, yung blessings na meron sila, alam po ba yung dakilang blessing na meron sila, nakakilala po sila ng kapira. Kung hindi dahil sa abuloy ng mga kapatid, kasi Macedonia po, Macedonian country, yan po ay bansang isla yan. Nasa Mediterranean yan, nasa Europe yan. Galing sa Asia, ang mga apostol, naglayag, umarkil ng barko, na pumunta sa dakong yun. Galing, ang kanilang ginugol, galing din sa mga kapatid. Kaya, utang na loob ng mga kapatid na kung walang mga ngaral na nagsika at kung wala ding mga kapatid na tumulong, hindi po sila makakakilala ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, ganyan lang po ang proseso ng gawaing pangrelihiyon. Ang abuloy at tulong ginagamit po yan sa gawaing pangasiwa. Minsan may mga tao lang na mapagmalaki, mapagmata, saan ika dinadala ang pondo ng iglesia? Di, kung saan dinadala, di alamin mo. Kung saan dinadala, meron namang kasulatan niya. Pero ang tanong, ikaw na nag-aalinlangan, kung saan dinadala, kung tumulong ka, labis lang tinutulong mo. Engineer pa naman. Sabihin nga ng mga kamag-anak po, money billiard type daw para ikaw si money billiard. Kapag tatayo ng building. Pero aling kapilya ang naibigay mo o kaya na-share mo para kahit ilang pirasong bato o kaya ay ilang pirasong tiles na doon sa kapilyang yun napagawa mo dahil sa inhinyero ka. Kahiya-hiya po. Bakit? Yun ang kalagayan po na mayayaman. Mapagtuos, pero wala man nagawa. Baka kapatid. Maraming kwenta, pero walang pakwenta-kwenta. Bakit? Sabi nga ni Kristo, mabuti pa raw ang kamelyo pumasok sa butas ng karayo kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Kaya po, ang pananampalataya sa Diyos, ang mailigtas po karamihan mga mahihirap. Sapagkat ang mahihirap na kapatid, ang blessing po nila, hindi material needs, hindi material matter na nakikita. Ang blessing na naunawa nila yung faith na kanilang nakilala na sa kabila ng kanilang kahirapan, may pag-asa sila sa ikapagkatamo ng buhay na wala hanggan. Mga kapatid, yun po ang halaga ng ating pag-aaral. Hindi tayo dapat mag-anilangan sa kahalagahan ng mga ngaral. Wala pong katapat na halaga. Kung maaari ibayad natin o magawa natin sa ating mga ngaral. Ang kinakailangan lang, pagtingin, pagkilala, na yung tulong po natin ay ginagamit sa gawain din ng kaligtasan. Mga kapatid, ipinaglilingkod ang ating tinatangkilik para sa kapakinabangan ng ating pagsasama-sama sa isang maluwalhating at matagumpay na paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sa kasalukuyan, marami tayong nakalatag na programa. Pero lahat ng yan, kinakailangan ng budget. Massive propagation of faith, massive infrastructure building, massive music ministry, procedure, mga kapatid.
massive radio broadcast program. Marami pong massive eh. Kaso lang hindi pwedeng putok ng putok pag ang budget mo ay hindi sapat. Kailangan ay gumagalaw ka rin sang-ayon doon sa kakayahan ng iyong pinansya. Pero hindi po tayo titigil mga kapatid, sapagkat hindi naman tayo tumitigil na ipaglingkod ang ating tinatangkilik, ang ating panahon, ang ating ideya, ang ating kakayahan, at ang ating magagawa. Mga kapatid, para gawin ang nararapat, tulong sa pangasiwa ng kabanalan, sapagkat huwag niyo pong kailimutan, ang Iglesia ng sa buhay, nariyan ang haliging mga mangaral. Nandiyan ang support o ang suhay ng mga kapatid na nagtutulungan para po maisulong ang katotohanan. Nandito po ang ating pag-aaral, kapayapanawa. Sa ating lahat, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon Diyos.